Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming lugar sa atin dito sa Pilipinas ang ginawa ng libangan ng pakikipagtsismisan sa mga kapitbahay. Pampalipas oras kahit pa ang pagsasalita ng hindi maganda tungkol sa ibang tao. Pakiramdam kasi ng iba, aangat sila sa oras na ibaba nila ang mga taong nakapaligid sa kanila. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ariela. At 45 years old na ako sa ngayon. May programang reforestation sa bayan namin noon at sumali ang ilang high school student kasama na ako na representative ng school namin. Umakyat kami ng bundok bitbit ang mga pala at seedlings. Mga alas 7 ng umaga at mga bandang alauna ay tapos na ang programa. Imbes na sumama sa karamihan na bumaba ay doon bumuntot kami ni Nadjela at Rita sa basketball team. Maganda raw yung ilog, may falls pang araw, ang kwento ng MVP na si Rendon habang nasa unahan ng grupo. Ito ang nangunguna dahil ito ang may kakilalang mangangahoy na nakapunta na ng ilog. Mga 1 oras din kaming naglakad sa gitna ng kasukalan hanggang sa natapos ang lupa at tumambad ang isang bangin. Napasinghap kami dahil ang ganda ng ilog na kumikinang sa ilalim ng alas 2 na araw at ang talon nito ay parang sa kurtina na tumutulo mula sa mga lumot sa bangin na kanilang kinakatayuan. Ang tanging problema ay matarik ang bangin at para kami makaligo doon ay kailangan naming mag-dive ng taas na may isang matayog na nyog. Isa-isang nag-dive ang mga basketballista. Si Rita ay nagpasikat din dahil malaki ang crush kay Rendon. Kaya kahit ninenervyos ay buwis buhay na nag-dive. Kami ni Jella naman ay natulos sa kinakatayuan at hindi namin kaya ang taas. Ariela, bumalik na lang kayo sa tuktok at hanapin nyo sila. Sigaw ni Rendon sa aming dalawa. Natatakot man na bumalik doon sa tuktok ay wala na rin kaming magawa pa. Hindi na pwedeng akyatin na mga kasamahan ng bangin kaya binaybay na lang namin ang daan pabalik ng tuktok. Nakakahilo nga at mainit dahil ang bundok ay puno ng mga bariw at malumot. Idagdag pa ang init ng araw. Ubos na ang baon naming tubig kaya uhaw na kami. Hindi pa namin matukoy kung tama ang kanilang dinadaanan dahil hindi namin makita ang iba naming kaklase. Mga bandang alas 5 na nang nakababa kami sa isang malubak-lubak na kalsada at nakasalubong namin ang aming principal na kasama rin naming umakyat ng bundok kanina. Ma'am, tuwang-tuwa naming tawag. Sa wakas ay may nakita na kaming pamilyar na mukha. Ewan nga kung saan na ang iba naming kasamahan. Napalingon naman si Mrs. Antonino at nagtanong kung paano kami napadpad sa baryo nito dahil sa kabilang barangay daw nakahintay ang mga jeep na maghahatid sa amin sa poblasyon. Kinuwento naming naligaw kami. Mga bulakbol kasi kung saan-saan pumupunta. Sermon ng aming principal. Pagkatapos nitong magpalipad ng litanya ay sinabihan kaming sumabay dito
Dadaan muna raw ito ng bahay nila para makausap ang ate nito bago umuwi sa poblasyon. Ngayon nga lang namin nalaman na galing pala itong sarangkalan dahil sa poblasyon na ito naninirahan kasama ng asawa at 3 anak na puro mga babae. Tumawid kami ng isang maliit na tulay bago namin narating ang isang lumang bahay na pinapalibutan ng mga kahoy ng Star Apple at Chico. Bahay na bato ito na semento ang sa ibaba. Kahoy ang sa ikalawang palapag at gawa ng kapis shells ang mga bintana. Tinanong namin ang principal kung saan kami makakakuha ng tubig dahil uhaw na kami. Napaisip muna ng malalim si Mrs. Antonino. Mukhang nag-aalangan pero maya-maya ay tinuro nito ang gilid. Diyan kayo dumaan papunta sa likuran. Sa kusina may banga roon. Doon kayo kumuha ng tubig. Wika niya. At mabilis itong umakyat ng hagdan para makapasok ng bahay. Pumunta naman kami sa likuran at doon namin nadatnan ang isang babaeng pinapalaki ang apoy sa tumpok ng mga dahon na winawalis nito. Kamukha nito si Mrs. Antonino. Kaso nga lang ay puro puti na ang mahabang buhok na nakatali at parang na-stroke dahil kirat na ang isang mata. Hello po, saan po ang kusina? Tanong ko sa babae. Nahihiwagaan itong tinuro ang kawayang kubo sa likuran. Nagpasalamat naman kami bago dumiretso. Puno nga ng agyo ang silid pagkabukas namin ng pinto at medyo madilim dahil isang maliit lang na bintana sa gilid ang umiilaw. May nakahilera na mga kaldero mula sa maliit hanggang sa malaking kawa na nilulutuan ng mascovado. May mga kahoy na panggatong, mga sako ng bigas, mga tuyong isda na nakatali mula sa lubid sa bubong at isang malaking banga ang nakapwesto malapit sa pugon. Sa tindi ng uhaw ay binuksan agad namin ang mga dalang water jug at tumakbo papunta sa banga. Dahil sa mas mahaba ang mga legs ni Jella ay nauna itong nakahawak sa gripo. Nang napuno nga ang jug ay agad na nagtungga. Nang naubos lahat ng tubig ay napabungis-ngis. Ang pisngi ay nagkaroon ng kulay. Ikaw ba naman ang uhawin ng 5 oras sa kakalakad sa bundok kung hindi ka halos mangisay? Alis ka dyan, sabi ko sabay tulak para makapwesto sa harapan ng banga. Nang napuno nga ang water jug ay atat na atat ko ring tinungga ang tubig at nangangalahati ng may napansing malangsa. Tinigil ko ang pag-inom at inamoy ang tubig. Malangsa nga. Parang aso na hindi pinaliguan ng 3 buwan. Na ewan. Pinaamoy ko kaagad kay Jella at halos maduwa lang kaibigan ko. Buisit! Sa sobrang uhaw ko ay hindi ko na namalayan ang amoy. Mura pa ni Jella. Kapwa kaming napatingin sa malaking banga. Gawa ito sa seramiko at halos 5 talampakan ng taas. Hindi naman siya sobrang luma, iyon nga lang sa baba banda ay nilulumot na ang disenyo ng mga inukit na dahon. Nasagi pa ng tingin namin ang batong takip at napatanong kung ano kaya ang laman ng banga kaya naging malangsa ang tubig. Dahil nga sa mataas at hindi abot ang takip ay sinipa ko ang malaking kaldero sa gilid para may mapatungan. Tumunog yon kaya pinagtulungan naming buhatin para hindi marinig ni na Mrs. Antonino. Nang nalagay na nga sa magandang pwesto, ayon ang inakyat at tinungtungan ko. Mabigat ang batong takip kaya 2 kamay ang ginamit ko na panghila. At tumiyad pa nga ako para matingnan ang loob ng banga. Madilim kaya nag-adjust muna ang mga mata ko para maaninag ang nasa loob. At may gumagalaw nga doon sa loob. Kinurap-kurap ko ang mga mata ko para siguraduhin may nakikita. At umalog ang banga dahil hindi lang isa ang gumagalaw kundi 2. Kung ano man itong mabalahibong nasa loob ng banga. Bumaliktad ang sikmura ko at naduwal-duwal ng isang may tuka na may maputlang gilagid at maliliit na mga pangil ang bumuka at pumaibabaw na para bang humihingi ng pagkain. Wala na akong nagawa kundi ang mapaluwa ng mga mata at bunganga.
at nagpanik nang nag-iyakan ng tik-tik-tik-tik-tik-tik ang nasa loob. Mabilis kong binalik ang takip at natakpan kaagad ang ingay. "Anong mga nakita mo? Bakit tumutunog yun?" Namumutlang tanong pa ni Jella. Magsasalita sana ako nang may narinig kaming sigawan sa labas. "Hindi ka talaga nag-iisip. Paano kung hindi gumana yung ideya mo? Malaking problema ang kakaharapin mo, Esmeralda." Narinig naming sigaw. "Hindi mo maintindihan dahil hindi ang mga anak mo ang mapiperwisyo dito. Lahat gagawin ko para hindi lang sa kanila mapunta ang mga yan." Rinig naming sigaw ng aming prinsipal. Maya-maya ay bumungad na ang mukha nito sa amin. "Tapos na kayo?" tanong ni Mrs. Antonino habang pinapakalma ang aming mga sarili. Hindi kami nakasagot at napatingin si Mrs. Antonino sa banga bago nilipat ang mata sa amin. Mukhang nagtatansya siya. "Dalian ninyo dahil wala ng tricycle na bumababa ng poblasyon kapag gabi," ang sabi pa ng principal bago tumalikod para makalabas ng silid. Tahimik kaming bumuntot at nakita namin ang ate ni Mrs. Antonino na galit na nakatingin sa kapatid. Hindi kami umiimik nang sumakay ng tricycle hanggang sa nakarating sa poblasyon. Pagbaba nga namin sa bahay ni Jella ay mabilis kaming nagtakbuhan sa CR at doon ay dinukot ang mga tonsils namin para lamang maisuka ang nainom na tubig doon sa bahay ni Mrs. Antonino. Hinintulang namin ang pagkalikot ng tonsil nang wala na talagang maisuka pa. Papadudot, pagka-uwi ko nga sa bahay ay napaiyak ako sa kwarto. Gusto ko man sabihin sa magulang pero hindi ko alam kung maniniwala ang mga ito. Pumasok kami kinabukasan dahil Lunes at parehong masasadlak ang mga muka dahil hindi nakakain ng almusal dahil sa wala kaming gana. Pagdating nga ng recess ay pinuna kami ni Aling Karing, ang tindera kusinera sa kantin. "Bakit ang puputla ninyo? Ito ang lugaw o pang-init ninyo sa sikmura," wika niya. Dahil nga sa hindi naman mahirap nguyain ang lugaw ay tinanggap namin yon. Masarap pa naman kaya kahit papaano ay naganahan ng kain. Nang sumunod na araw nga ay in-invite na naman kami ng tindera ng lugaw. Paano naman namin hindi tatanggapin, pinapautang naman. Natigil lang kami sa kakatanggap ng lugaw mula sa tindera nang nakita namin ito at si Mrs. Antonino na nag-uusap. Tumigil talaga kami dalawa nang papasok kami sa kantin. Doon na kami nakaamoy na parang may mali kaya hindi na kami nagpupunta ng kantin. At umiiwas din kami sa faculty's office kung saan parang lawin na tumitingin sa amin palagi ang principal. At mukhang hindi rin tatagal ang pag-iwas namin sa sitwasyon dahil ika-6 na araw pagkatapos naming bumaba ng bundok ay sumakit ang tiyan ni Jella. Sinamahan ko ito sa CR at doon ay nagsuka ng kulay dilaw na may pinaghalong lila at pula. Lupasay ito kaya humingi na kaagad ako ng saklolo sa teacher namin. Maya-maya ay dumating ang mga magulang ni Jella para maiuwi na ito. Umabot ng 1 linggo si Jella sa ospital. At nang hindi gumaling ay iyon, kinausap ako ng mga magulang niya at ng daddy ni Jella tungkol sa ininom namin sa bahay ni Mrs. Antonino. Nagkwento raw kasi sa tatay si Jella. Sinabi ko naman na may nakita ako doong may tuka sa loob ng banga. Dahil sa abogado ang lolo ni Jella ay nakakuha ang daddy nito ng search warrant para maghanap ng lason sa ancestral house ni Mrs. Antonino. Kasama ang mga pulis at ang daddy ko ay binitbit nila para maturo kung saan ang banga. Pinuntahan namin ang kusina. Nandun ang malaking banga pero parang may nagbago. Parang kumaunti ang lumot na nakaguhit sa dahon sa bandang ibaba. Lumapit ang isang pulis at tinignan ang laman ng banga. Wala raw, tubig lang ang nasa loob. "Anong gusto ninyong palabasin? Na nilason ko ang mga anak ninyo?" Galit na tanong ni Mrs. Antonino sa grupo. "Kung ganon dapat pati si Ariela ay nasa hospital ngayon. Hindi ba Ariela nakainom ka rin?" Tanong niya pa rin sa akin pero hindi ako kaagad nakasagot. Tinungo ko na lamang ang ulo ko dahil takot ako sa principal.
dahil sa walang nakita na kahit na anong ebidensya ay hindi rin nakasuhan si Mrs. Antonino Papadudot. At sa matinding kalungkutan ng lahat ay nangyari ang isang trahedya. 3 linggo pagkatapos naming uminom ng tubig sa banga ay hindi na nakayanan ni Jella ang matinding dehydration. Nadala pa ito ng mga magulang sa Maynila at doon na ito binawian ng buhay. Napakalungkot nga ng libing nito dahil nag-iisang anak at nag-iisang apo. Maganda pa naman at matalino ang kaibigan ko pero nasayang lang ang buhay niya. Nasayang talaga. Papadudot, ilang buwan lamang ang nakakalipas nang mabalitaan namin na namatay si Mrs. Antonino. Bigla na lamang daw may bumaril sa kanya pagbaba niya ng tricycle. Grabe ang pagkalat ng balita na yon sa aming lugar. Pero ni kaunti ay hindi ko nakitaan ng kaunting simpatya ang mga magulang ko. Ang sabi sa chismis may kinalaman daw sa politika ang pagbabaril kay Mrs. Antonino. Kasi binaril din ang kasama nitong kapatid na noon ay tumatakbong kapitan ng barangay. Pero ang sabi ng mga magulang ko, alam nila na pamilya ni Jella ang may pakana noon dahil mayaman ang mga ito at hindi matanggap ang nangyari sa nag-iisang anak at apo. Ako rin siguro, kung mapatayan ng anak, nang ganon-ganon lang ay baka kung ano rin ang magawa ko. Mabuti sana kung may korte na maniniwalang aswang si Mrs. Antonino at nilalawayan niya ang mga tiktik sa banga na yun Sana ko kukuha ng hustisya para sa anak ko kung nagkataon. Wika pa noon ng mami ko. At yun nga, may pamilya rin ang principal, may asawa, anak, mga manugang at kaibigan na nagsasabing gawa-gawa lang daw ang kwento tungkol sa banga. Ang pinupunto nila ay bakit wala raw masamang nangyari sa akin. Kung totoo raw na aswang si Mrs. Antonino at may binubuhay na mga tiktik sa banga, bakit daw hindi ako nagsuka gayong nakainom din? Makabago na raw ang panahon para maniwala sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga aswang na dumudura at nagpapatulo ng laway sa banga para mabuhay ang mga alaga namin sa loob. At dahil nga sa magulo na ang sitwasyon at may patayan, kaya naman pinatigil na ako ng mga magulang ko sa pag-aaral at pinaluwas na lamang ng Maynila para doon na lamang ulitin ang 4th year ko. Sa totoo lang, Papadudot, sa mga oras na yon, hindi na nga rin tumino sa utak ko at palaging naiisip na kung ano ang nangyari kay Jella ay pwede ring mangyari sa akin. Ang pagkakaintindi ko ay hindi ako natablan dahil nga kalahati lang ang nainom ko at sinuka lahat pagka-uwi. Buong akala ko ay wala nang mangyayaring masama sa akin noon. 2 taon pagkatapos mamatay sina Jella at Mrs. Antonino ay dumating ang isang matinding sakit sa akin, Papadudot. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Nanonood kami ng sine noon ng pinsan ko nang bigla na lamang namilipit ng sakit dahil parang mahuhulog ang matres ko. Inalalayan pa ako ng pinsan ko papunta sa CR at doon ay sumuka ng kulay dilaw na may halong pula at lilang likido. Kinagabihan ay lumuwas kagad ng Maynila ang mga magulang ko at ng mga sumunod na araw ay helera na ang mga doktor at albularyo ang tumingin sa akin. Halos hindi ko na nga maalala kung ano ang nangyayari dahil halos wala na akong malay. Hindi ako makakain dahil sinusuka ko lang talaga, Papadudot. Ang pait-pait ng lalamunan ko palagi at ang hina-hina ng katawan ko dahil nawawala ng electrolytes dulot ng diarrhea. Hanggang sa dumating ang resulta ng ginawa sa akin sa isang hospital. Meron daw tumutubong tumor sa aking matres at posibleng ito ang nagdudulot ng malubhang pananakit ng tiyan at diarrhea ko. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga magulang ko at pinaoperahan kagad ako para makuha ang nakitang tumor dahil yun din ang payo ng doktor. At sa malaking pasasalamat ay bumalik sa tamang huwisyo ang aking pangangatawan. Tumigil ang pananakit ng aking tiyan, pagsusuka at pagtatae. At naging masiglang muli nang nakalabas ng hospital ay pinilit naming kalimutan ang lahat, Papadudot. Ang importante kasi ay gumaling ako at yon ang sabi ng mga magulang ko. Ang totoo ay matagal din bago kami nakabangon sa trauma na dulot ng karanasan. Hindi namin ito pinag-uusapan kung ayaw naming masira ang aming araw.
Ilang taon pa ang lumipas bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa mami ko tungkol sa nangyaring operasyon. Sa gitna ng New Year family get-together ay nagtanong ako kay mami kung ano ang nakita sa aking tiyan. Hindi ko alam anak. Hindi kasi pinakita sa akin ng daddy mo. Ang alam ko ay pinatago yon sa surgeon mo. Wika ni mami. Siguro ngay oras na talaga para tuldukan ko ang mapait na karanasan. Kaya naman kinontak namin ulit ang surgeon para malaman ang tungkol sa bagay na yon. What you had is a tumor, sabi pa ng surgeon. Isa siyang tumor kung saan may tumutubong ngipin, buhok, daliri, kuko at mata. Isa siyang misplaced cell na may kakayahang tumubo ng ganon sa loob ng matres mo o kahit saang parte ng katawan. Wika pa niya. Dok, nandyan po ba yung tumor? Tanong ko. Oo, naitago ko siya. Tugon niya at in-invite ako ng doktor na sumunod dito papunta sa isang silid kung saan ito tinago ang mga tumor at mga parte ng katawan na pinag-aaralan nito at ng mga estudyante. Matapang ang amoy ng formalin sa silid kaya napatakip rin ako ng ilong. Dumiretso kami ng doktor sa isang lumang cabinet na mukhang hindi nabuksan ng matagal dahil puno ng bahay gagamba. Binasa muna ni Doc ang label sa isang garapon bago inabot sa akin. Wala naman akong nagawa kundi ang mapahawak ng lalamunan nang nakita ko ang laman ng garapon. Balat siya at karne na nakalutang. Ang nakakarimarim lang papadudot ay ang ilang tirang balahibong nakakabit doon. Ang mga maliliit na paa at kuko at ang tuka. Mukha siyang isang ibon papadudot. At kung tama ang pagkakaintindi ko sa nangyari ay mukhang sa amin ni Jella gustong ipamana ni Mrs. Antonino ang pagiging aswang nito para hindi mapunta sa mga anak na babae. Tulad kasi ng lahat ng mga nilalang sa sanglibutan na nangangailangan ng kasunod para magpatuloy sa lahi nito ay hindi mamamatay ang mga alaga ng magkapatid hanggang sa may magmana sa kalbaryo ng mga ito. Tahimik nga akong nagdasal ng munting pasasalamat na nakuha ang ibon sa aking tiyan habang naaalala ang mga kwento ng mga matatanda roon sa amin tungkol sa mga nasalinan ng tiktik. Lalaki pa raw ang ibon sa tiyan ko kung natuluyan ako noon hanggang sa magkukumahog na lumabas. Itatago daw ito ng bagong aswang sa banga para matakpan ang kahihiyan. At doon ito lalawayan dahil sa laway niya mabubuhay ang ibon na nasanay sa tubig na nasa loob ng kanyang katawan. Magiging importante sa kanyang ibon dahil ito ang lilipad sa gabi para may magturo sa kanya kung saan may makakain tulad ng mga bagong namatay na bangkay, may mamamatay na tao at may mga buntis. At kapag naging aswang daw ang isang tao, ang gutom sa dugo na ang magkokontrol dito. Napakahiwaga nga kung paano nalaman ng mga matatanda ang tungkol sa mga tiktik. Sino ba ang nakakaalam ng mga nangyari noong unang panahon? Ang mga sekretong nakalimutan at mga hiwagang tanging kalikasan lang ang makakasagot. Ang tanong niya ngayon ay kung hindi nakayanan ni Jella ang proseso at namatay, habang siya naman ay naoperahan at nakatakas, kanino kaya naipasa ang mga tiktik sa banga at ang pagiging aswang? Isang ala-ala yon at parte ng nakaraan na pilit ko na lamang talagang kinakalimutan noon. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Meron po tayong isa pang channel, ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Silipin sa ating homepage ang mga link nito at mag-subscribe. Sa ating pagpapatuloy, hanggang sa makapag-asawa ko, Papa Dudut, ay nagdesisyon na manirahan muli sa probinsya. Hindi ko inaasahan na isang pangyayari na naman ang tatatak sa aking isipan. Isang araw na pauwi na ako galing Talibapa ay tumawid ako ng palayan para makauwi sa patag kung nasaan ang aming bahay ng asawa ko.
Naglalakad ako nang may nahagip ang mga mata ko. Isang singsing, Papa Dudut. Nasa gilid ito ng tangkay ng palay at halos matagpan ng putik. Nilibot ko ang tingin sa paligid para malaman kung sino ang nakaiwan ng singsing. Ako lang ang nakatayo sa ikta-iktaryang palayan ng oras na yon. At dahil sa walang nakatingin ay dinampot ko na ito at nilagay sa aking bulsa. Pagka-uwi wala akong sinabihan sa aking nakita. Hindi ako pumunta ng barangay para sana i-report ang singsing. Kinandado ko ang kubo at hinugasan ang singsing sa timba ng tubig. Nang wala na ang putik na nagkukumpulan, ay maaaninag na ang totoong ganda nito. At kahit na hindi ako bihasa sa mga alahas ay masasabi ko kaagad na totoong ginto itong hinahawakan ko dahil sa kulay at sa tibay. Kumikinang pa naman ang 3 maliliit na mga ruby na mistulang koronang nakapatong dito. Malapad ang ngiti ko itong sinukat at saktong-sakto pa sa daliri ko. Nakakatuwa pa dahil pati ang mga daliri ko ay nagmukhang mamahalin dahil sa ganda ng aking napulot. Pagka-uwi ng asawa ko mula sa bundok ay pinakita ko ang singsing. Hindi sa'yo yan kaya ibalik mo yan, ang sabi ng asawa ko. Isang ismid ang sinagot ko sa kanya. Ni minsan kasi ay hindi niya ako binigyan ng ganon kagandang singsing. Kaya bakit ko ito isasauli? Kasalanan yon ng may-ari dahil hindi ito maingat sa gamit. Tinago ko ito sa aking aparador doon sa lagayan ko ng pera. Ikakasal ang pamangkin ko sa susunod na buwan at siguradong babagay ang singsing sa kasuotan ko. Kinagabihan ay may napansin akong kakaiba. Naguhugas ako ng pinggan at kaldero sa kusina nang may narinig akong, "Arthur, hindi mo ba natali ang kalabaw?" Sigaw ko sa asawa ko. Walang sagot mula dito, tulog na siguro. Dumiretso na lamang ako sa pintuan at sinilip ang madilim na labas kung pag-alagal ang aming kalabaw. Wala naman, nakakabit ito sa niyog. Dumiretso na lamang ako sa kwarto at natulog. Kinaumagahan ay pinuna uli ako ng asawa ko, Papa Dudut. "Dalhin mo kaya ang singsing na yun sa barangay para masaori na sa may-ari," ang sabi pa ni Arthur. Hindi ko ito pinansin at dumiretso na lamang ako sa aming palayan. Mabuti naman at nang umuwi ako kinahapunan ay hindi na ako pinuna ng asawa ko. Tahimik lamang itong kumain ng hapunan at pumunta sa aming papag para matulog. Habang naguhugas ng pinggan ay may narinig na naman akong sumisikad. Lumabas na lamang ako para itali ang kalabaw ngunit nakatali naman ang kalabaw sa niyog. Sino yung sumisikad? Kunot noo akong bumalik ng bahay at dumiretso sa papag para matulog na. Kinaumagahan ay nagpaalam ang asawa ko na pupunta sa kabilang bayan para maglamay sa namatay na pinsan. Bago nga umalis ay sinabihan uli akong ibigay ang singsing sa barangay. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Papa Dudut, dahil wala si Arthur ay mag-isa na lamang akong naghapunan kinagabihan. Medyo natatakot nga akong pumunta sa kusina dahil baka may marinig na naman akong sumisikad. Pero hindi naman ko pwedeng iwan lang ang kinainan at baka dumugin ng daga. Hinugasan ko na lamang ito at mabuti naman at wala nang sumisikad noon. Nawala tuloy ang nerbiyos ko dahil sa tapos na lahat ng mga gawaing bahay ay dumiretso na ako sa aming kwarto at natulog. Papikit-pikit ang mata ko nang may narinig akong sumisikad na naman. Napamulat ako ng bigla dahil nasa labas lang ng pintuan ng kwarto ang sumikad. Paanong nangyari ito gayong kinandado naman ang pintuan sa labas? Mabilis kong nilipad ang pintuan ng kwarto at siniguradong nakandado yon. Bumalik ako pagkatapos sa higaan at nagtalakbong ng kumot. At may sumikad na naman. Halos mapugutan na ako ng hininga dahil nasa loob ng kwarto ang sumisikad. Minulat ko ang mata ko para matingnan kung ano itong sumisikad sa malapit sa akin. Sa ilalim ng kumot ay mababanaag ko ang isang napakatangkad na tao na mukhang mahaba ang balbas at buhok. Maya-maya ay isang mabigat na bagay ang pumatong sa lalamunan ko at sumakal sa akin. "Nasaan ang singsing?" Tanong nito sa galit at wala sa mundong tinig
Dahil sa hindi makahinga ay nagpumiglas ako kaya natapon ko ang kumot at tuluyang kong nagisnaan ang bisita sa bahay namin. Isang matangkad na lalaki at kabayo ang ibabang katawan. Madilim kaya hindi ko matitigan ang muka, basta sa anino ay may kahabaan ng nguso nito. Tikbalang agad ang pumasok sa isipan ko. Magnanakaw ka, hiyaw ng tikbalang sa akin sabay iyak ng tunog ng kabayo. Hindi sayo pero kinuha mo, wika pa niya. Nagpumiglas ako lalo para makawala. Nang nabitawan ng tikbalang ang leg ko ay napatakbo ako sa pintuan pero nahablot nito ang buhok ko. Nahablot ko naman ang batuta ng asawa ko kaya binatuta ko ang tikbalang. Napaatras ito pero maya-maya ay sumagupa na naman. Gulong kaming dalawa sa may sahig. Kawawa ako dahil maliban sa mahabang kamay ng tikbalang ay may 4 na pangsikad pa ito. Nang hampas ako hanggang sa hindi na nakaya ng katawan ko ang sakit mula sa paninipa ng kaaway. Nawala na nga ako ng ulirat. Hoy, bakit diyan ka sa sahig natulog? Tanong ni Arthur na nagpagising sa akin. Minulat ko ang mga mata ko at liwanag ang unang nasagupa. Buhay pa ba ako? Arthur, may tikbalang dito kagabi. Sambit ko kagad sa asawa sabay pahupa sa dibdib. Kumain ka ba ng hapunan? Baka gutom lang yan, sagot nito. Tinignan ko ang katawan para may pakita kay Arthur ang pamamaga pero wala naman. Paano kaya nangyari yon? Ganong pagod na pagod ako at nananakit ang mga kalamnan kagabi. Tumayo ako at hinablot ang karton sa aparador. Nandun pa rin ang singsing. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, tumakbo ako papunta ng palayan at sa nauli ko kung saan man napulot ko ang singsing. Mabuti naman dahil pagkatapos noon ay wala na akong narinig na pagsisikad. At higit sa lahat ay natuto na rin po ako na huwag mangdampot ng hindi para sayo. Hindi madali ang pinagdaanan ko sa buhay, Papa Dudut. Marami mga misteryo at katatakutan. Kahit sa panaginip. Pero napakarami kong natutunan at sana'y ganoon din ang mga nakapakinig ng kwento ko sa araw na ito. Lubos na gumagalang, Ariela. May mga nilalang na ayaw talaga nilang pinag-uusapan o pinagnanakawan. Nagiging dahilan yon para magtanim sila ng galit sa mga taong ginagawa silang paksa ng usapan. Maraming beses ko na ring narinig ang mga nilalang na ito ay malakas ang pakiramdam at pandinig. Kaya hanggat maaari magbigay na lamang tayo ng tamang respeto sa kanila para hindi nila tayo gambalain din. Tungkol naman sa pamana ng kapangyarihan at ng sumpa. Mag-ingat po tayo sa mga pinupuntahan nating lugar, lalo na kung tayo po ay mga dayo. Nang sa ganon ay makaiwas sa pagsali ng mga masasamang sumpa. Huwag kalimutan na hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ito po ay naglalaman ng mga horror stories din na produce ng inyong si Papa Dudut and narrated by Jason Steele. Ganon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang mga link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa pamamagitan ng mga like at pag-share ng aming channel para ito po ay aming ma-maintain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.